guys! This is John and Joyce Vlog, and for today's video nga po ay another kaganapan na naman ng aming mga po-order. Today nga po ay may gagawin kami na round bouquet na ang theme ay color blue. Bali po yung flowers ng round bouquet na ito ay bukod-bukod ang shades. Kagaya nga po nung nakikita nyo sa picture, meron pong dark, meron pong light blue, at meron pong katamtamang blue lang. At sa pagpe-prepare nga po ng mga bulaklak ay naggupit na po ako dito ng snow gauze dahil kung makikita nyo nga po, ayan po nilalagyan ko bawat bulaklak bago po gawing bouquet. Magiging karagdagang design din kasi ito guys at maganda pong tingnan mamaya kapag natapos. Guys, iba nga po pala kami gumawa ng round bouquet. Ayan po may pinakang stand po kami sa ilalim para po mas madali. Hindi na din pala po kami gumagamit ng stick dahil po kung makikita nyo nga po ay direkta namin na idinidikit sa styro yung mga bulaklak. Mas madali po kasi yung gawin kumpara dun sa lalagyan mo pa ng stick at itatayo mo pa para gawing bilog. At kung makikita nyo nga guys ay 9 na bulaklak po ang kasya dito sa styro stand namin na ginawa. At after nga po na maidikit yung 9 na bulaklak na yan ay ginayak na po namin itong mga maliliit na snow gauze na ginupit namin. Dahil guys ito po ay ididikit dito sa palibot nitong stand. Nilalagyan nga po pala namin yung snow gauze na yan palibot dahil po ito po yung nagsisilbi na panakip dyan sa mga spaces na nakikita. At ayan na nga guys, kung makikita nyo po, tapos na po at nalagyan na ng mga snow gauze yung mga spaces. Tingnan nyo naman guys, kumpara kanina nung wala pa pong nakalagay na ganyan. At next ko naman pong ilalagay itong parang net na to. Sorry guys, hindi ko po kasi alam kung ano ang tawag dito, nalimutan ko na. Ipapalibot lang po yun dyan guys sa mga edges niyang pong mga styro stand na yan. Yun naman po yung magsisilbing design para po pambalanse nito mga bulaklak at saka po yung mga cover. Makikita nyo mamaya guys kung gaano kaganda na may nakalagay na ganito sa palibot niyan. Medyo guys challenging nga po pala din na magdikit nga niyan pero po tiis lang dahil maganda naman yung kakalabsan. At ito naman guys, cover time. Sa pagko-cover ko nga pala dyan guys nitong round bouquet ay una ko pong binibilang ay itong 4 na cover. Sunod naman po ay hahatiin ko na ganyan parang 3/4. Sunod naman guys ay hahatiin sa gitna at saka po tutupiin ng pakaliwa. Madalas ko nga pala guys gamitin ay ang two-tone na flower wrapper dahil nga po bukod sa guys na mura ay 2 na pong kulay sa isang flower wrapper. Hindi mo na kailangan pang mag-add ng ibang color para po magbalanse yung kulay. Kaya guys yan po talaga yung flower wrapper na marami kong stock bago po ako magdagdag ng mga iba pang design. At next naman guys ang pagko-cover na po nitong round bouquet. Bali nga guys inaayos ko nga po na pabilog itong mga wrapper. Idinidikit ko po yung pinakang dulo ng wrapper dun sa paanong stand at ini-stick glue ko naman po itong taas. Mas maganda guys na ina-stick glue po yung pinakang flower wrapper dun sa pinakang stand dahil nga po para hindi mag-asahan. Pag kasi po hindi nilagyan ng ganyan ay mag-aasahan yan at magiging pangit yung pinakang design. After po lagyan ng palibot na flower wrapper ay nilalagyan ko naman po ito ng twist wire at inihigpitan ko po ito para po ganyan magbukas siya. Next naman po ay yung second layer ng wrapper. Kung makikita nyo nga po ito yung 1/4 na pinutol natin dun sa dulo ng flower wrapper kanina. Gagawin lang siya guys na raffles na maliit tapos po ipapalibot din po dito sa stand ng bouquet. At ang pinakang third layer nga po nitong mga flower wrapper ay nilagyan ko po nitong puti para po maging balanse yung kulay na para po hindi lang puro asul yung mga nakalagay. Ang request nga din pala guys ni buyer ay ang blue at saka po white theme. At para guys sa final wrapper sa baba, ayan na nga po, nilagyan ko lang po nitong mga raffles na mahahaba para po matabunan yung pinakang ilalim. After po niya, nilagyan ko na din po agad itong mga butterfly at saka po nilagyan ko po ng ribbon yung pinakang bouquet. At ito na nga guys, para po sa final look. Tingnan nyo naman guys, huy, napaka-elegant naman guys. Kaya kung ako sa inyo guys, order na kayo. At sa parte nga pong ito ay dumating na din po si Karangi at magdi-deliver na nga kami nitong bouquet na aking ginawa. Bali guys, ang amin nga po palang client ay taga Kalubasan Hon. At pang surprise nga pala daw niya ito guys sa kanyang kuya dahil nga daw po birthday. Thank you nga po sa inyong tiwala at saka po sa inyong pag-order. After ng aming guys pagde-deliver ay umuwi na din po agad kami dahil nga po next naman po ay nag-stock po ako ng mga flower bouquet dito sa tindahan. Goal ko nga guys na mapuno ng mga flower bouquet. Ito nga pong aming mga stante dahil nga po malakas na din po yung aming mga online shop para po dito na lang kami guys kukuha kapag po marami kaming mga ipapaship. Tingnan nyo naman guys, konting-konti na lang po at talagang mapupuno na. At nung kinahapunan naman guys, after po ng lahat ng aming mga gawain ay nagyaya nga po si Karangi na pumunta kami sa kanila dahil nga po sasairin namin yung mga bunga ng rambutan dahil po marami pang mga tira. Yun nga pala guys, rambutan na yun ay yung simajin po na tinatawag. Titingnan po namin kung pwede pa siyang makain dahil nga po kadalasan kapag mga ganun, nalipas na sa panahon ay meron na pong lupa sa loob yung pinakang rambutan. Ito na nga guys, may dala na po akong sako at si Karang naman po ay dala-dala niya yung pangarit. At ayan na nga po guys, si Karang ay ginagayak na po niya yung pangawit dahil nga po mag-uumpisa na kaming manguha. Akala nga namin guys ay marami pa po yung natira, yung pala po ay kinain na po ng kabog yung iba. At sa amin nga pong pangunguha, ayan po nakita po namin si Tutoy na dumating po siya at sumama na din po dito sa aming pangunguha.
Yan nga pala guys, ito do support din po at lagi namin kasama yan. Kasama po namin yan sa kung ano man lagi ang aming mga pinanggagawa dito. Guys, at yan nga pala po, kung makikita nyo po, yung mahabang kawayan na yan ay yung tinatawag na pangarit, pangawit, or halabas pa nga po sa iba. Guys, yung halabas na yan ay hindi po isang diretso yan na kawayan ha. And guys, ay pinagdugtong-dugtong din na kawayan na ang tawag nga po ay nilalagyan ng suklot. Ewan ko guys sa inyong lugar, ano po bang tawag kapag ganun po ang ginagawa. After nga guys makondisyon at maayos ni Karang yung pangawit, ay syempre po nag-umpisa na din po siyang manguha. Syempre guys, habang sila po'y nangunguha, aroy ako naman din sa tabi, ay syempre po kinakain ko na yung kanilang mga nakuha. Bali guys, ganito na nga po pala yung itsura na itong mga simajin na nakuha namin dahil nga po lipas na sa oras at lipas na din sa season. Ang simajin din pala talaga guys, ay minsan po ganito yung balat niya, pero kahit ganito po na masama yung labas niya, ay matamis naman po yung pinakambunga. Madami-dami din nga kami guys nakuha, kahit na po yung iba ay pinipili din po nga namin dahil nga po masama na at medyo pabulok na, tapos yung iba po ay may mga kagat pa ng mga kabog. Bukod nga guys sa simajin, ang iba din po mga klase ng rambutan kapag po matagal na sa puno tapos lipas na nga po at tapos na din sa panahon ng season ng mga prutas na rambutan ay nagkakaroon na nga po ng lupa yung pinakang loob. Hindi ko alam guys kung paano nagkakaroon ng lupa sa loob, pero ganun nga po kadalasan yung nangyayari kagaya po nung nandyan sa video. Kaya nga guys, thankful pa din po kami kay Lord dahil po kahit papaano ay may mga natira pang bunga dahil nga po next year na ulit kami makakakain ng mga bunga na rambutan. Kaya nga po, manifesting na next year po ay marami ulit bunga para po mas maraming ani. Huy! Oh, baby, bukod na puti ang lasa. Masama na? Bulok na. Ayun na lang, kinain pa ng... Masama. Habang sila guys ay busy pa po na manguha doon ng mga bukod na rambutan, ay nandito naman po ako, nagsisimot po ako ng mga naiwanan pa nila ng mga rambutan. Ito na nga po lahat yung aming mga nakuha guys. Bali guys, yung iba nga po pala dyan ay ganyan po, maganda lang siyang tingnan, pero po pag binuksan mo ay mga hindi din po namin nakain. Halos parang kalahati din po dyan yung okay nga po dahil po yung iba ay may laman ng lupa sa loob. Pero thankful pa din po kami kay Lord dahil kahit na nga po bago maubos yung mga bunga ng rambutan, nakakain pa din po kami. Kaya nga guys, yun lamang po for today's video. Salamat po sa inyong panonood.